Ano ang sinabi ni Senator Bato, mga kakabsat? Ito po ang kanyang sinabi, mga kakabsat, noon. Ito na. Go ahead. Okay, here we go. Trillanes, sinihintay na si Senator Bato. Remind lang natin. Here we go. Bihan mo! Sige ka lang, ngal. Ngal-ngal ka ng ngal-ngal. Diyan ang ICC. ICC ng ICC. Sige! Sige, Go ahead! go ahead. Kahit sumama ka pa, Oh, kahit sumama ka pa, baktay ka ngayon. Tandaan mo, masamang nagbibiro kasi nagkakatotoo. Baktay ka, sasama talaga si Trillanes. ng warrant. Oh, sumama ka pa, magbigay ng warrant. Oh, ito na, Bato. Sumama ka. Oh, Ikaw mismo sumama ka. magpusa sa akin. Uy! Trillanes, ikaw daw posas kay Bato. Nako po, bato sa langit ang tamaan. Nako po, sumuko ka na. Serve ng warrant. Oh. Sumama ka. Ikaw mismo magpusa sa akin. Kita nyo naman si Senator Bato, mga kapsat, ang atapang atao. Be careful what you wish for. Tama yan, Arda yan. No? That is the word of the day. Be careful what you wish for. Tulad ng ginawa kay Digong, be careful what you wish for. Pero ang maganda kay Bato, nalaman na ng buong Pilipinas. Yung problema kay Digong noon, on the spot, arestado ka ng ISIS. Ngayon meron siyang preparation. Naku ba? Iiyak ngayon. Angkal mo, ang Bato. Uy, grabe ka naman, Carloy. Grabe ka naman, ang harsh mo naman. Wag ganyan. Bato, your wish come true. Wish come true. Aray ko po, shout out 213 live viewers. Baka naman, ilan na yung like natin? Ardayan, Smooth Jazz, Elican del Carmen, Ryan Niconese. Shout out sa mga kasama natin. Siyempre kay Leonardo Blue. Magiging buhangin na yan si Bato. Grabe mga kabsat. Trillanes! Grabe ka naman, Trillanes! Sabi mo, December pa. Andyan na yung waran. Bakit? Bakit November 8? Bakit ngayon? Anong nangyari? Napakalakas mo naman kay ICC. Ah? Nakabaw. Anong update kay Bato? Nahanap na ba? Bato sa langit ang tamaan. Sumuko na sa ICC. Like po. Naku, magagalit talaga ang kondito, di ba? Ang tanong ni Maestro, dapat bang sumuko si Bato? Dapat lang, 91%. Hindi, tumakas na lang. Ha ha ha. O may mga garapatang gustong tumakas na lang daw si Bato. Bakit? Ayaw nyo samahan niya si Tatay Diggs. Maalagaan niya si Tatay Digong. Ha? Maalagaan niya si Tatay Digong. Diba? Arda yan? Shout out, boss! Shout out! Kuya Randy Official. Mega love shout out, kabsat. Nakabaw? Ano na? Bato! Isa pa nga to. Bato sa langit. Sir, wala kang concern na... Bihan mo! Sige ka lang, ngal. Diyan ang ICC. Sige! Sige! Go ahead! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpusa sa akin. Ikaw mismo magposa sa akin. Ay, abangan natin mga kakabsat. Baka mamaya may pinusasan na. Ano, baka maya-maya. Malay natin, maya-maya may pupusasan na. No? Tingnan natin ang susunod na kabanata. Here we go. Tuloy. Naku, hindi na mapinta yung mukha hindi na mapinta yung mukha, mga kakabsat. Agoy. Nakapaw, mga kakabsat. Ito na. Breaking news, mga kakabsat. Habang lumalakas ang bagyong Uwan, mas malakas na bagyo ang humalumpas kay Senator Bato de la Rosa, ICC.
arrest warrant ayon kay Ombudsman Remulla. Nakabaw. Mukhang hindi lang si Bagyong Uwan ang magbabadyang super typhoon ngayon. Dahil si Senator Bato de la Rosa ay tila tinamaan ng mas matinding unos mula sa ICC, International Criminal Court. Nakabaw sa kanyang DZRH radio program, ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may inilabas na umanong arrest warrant. Nakabaw ang ICC laban kay Senator Bato de la Rosa, dating hepe ng PNP, sa ilalim ng madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa ICC. Ayon kay Remulla, galing sa good authority ang information. Kaya't marami ang nagulat. Nagulat ba kayo mga kakabsat? Nako po. Sa biglang pagbugso ng international storm na ito laban kay Bato de la Rosa. Matatandaan na ang nauna nang naisyuhan ng warrant si Duterte, sa kasalukuyan nakakulong sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong krimen ng against humanity. Habang si Uwan ay nag-iipon ng lakas sa Philippine Sea, si Bato mukhang sinasalubong na ng pinakamalakas ng kanyang karera, pinakamalakas na bagyo sa kanyang karera. Develop story again. Abangan natin talaga ni Bato sa uno. Saka pa, Bato? Agoy. Napakasakit, Kuya Eddie. Ready na ang jet plane, sabi ni Gabriel. Ay, naka pa. Naka Bato. Paano yan? Really? True ba? True ba? He had a warrant? Yes. True na true. Ito na yung pinakamalaking bato sa sakit sa ulo ni Bato de la Rosa, mga kakabsat. Oh, maybe the case of Bato, Bongo, and Sara Duterte will not be affected by the new extradition ruling of the Supreme Court because their ICC cases were filed last year, 2017, sabi ni Tutoy Alarbre. Algabre, ayun. Bato sa langit. Napakasakit, Kuya Eddie. Pinaiyak mo si Bato. O ito, mabsat. Watchmen Daily Journal. International Criminal Court ICC has issued an arrest warrant for Senator Bato de la Rosa as confirmed by Jesus Crispin Boyeng Remulla on a radio station program today. Nakabaw? Paano ba yan? Mga ka-DDS? Iyakan na ba? Randy Gorospe. Iyakan na, ready na ang kwarto nila. At saka aircon doon, may fitness gym. O nga, totoo nga, sinabi ni Trillanes. Meron silang fitness area sa kulungan nila. Masarap pa yung pagkain. Ay, Bato, pwede ka doon, di ka magugutom. Kaya nako po, abangan natin ang susunod na kabanata kay Senator Bato. Philippine Defense Forum. Nako po, bakit ba sunod-sunod kayo? Dito, tuloy natin. Bato de la Rosa. Type lang natin Bato de la Rosa. Ano na kaya? Uy, silipin nga natin to, yung page ni Bato, kung tahimik siya. Oops, meron ba siyang statement? Ay, wala. 10 hours ago. Okay pa si Bato, nag-share pa 10 hours ago. Nasa lanta. Bato, Kandingan, Compostela. Okay pa. Ay, nandun si Bato sa area. Saan siya? Senator Bato, 18 hours ago, that was yesterday na to. BFP Local Strength and Retrieval Teams, Sugon, Barangay, sa Cebu. Si Bato, nasa Cebu. Bukas nasan siya? Nako po, wala nag-update mga kabsat. Puntahan natin yung ibang update kay Bato. Ay, hindi na. Ay, nako po. Ito, paborito ni Maestro to. Saka ngayon, wala pa naman kasing pronouncement ang Korte Suprema na mali yung ginawa kay Duterte. Kaya,
as is pa rin kung anong ginawa ng gobyerno kay Okay. Duterte. Salamat, Pwede attorney. pa rin, yun pa rin ang gawin kay Bato. Nako po! O yan mga kabunyog ha, medyo extensive na yung discussion ko, ano? Extensive na. O sana naintindihan natin. Medyo maano-ano itong ano natin eh. Itong topic natin ngayon, medyo mahaba-haba ito. Kaya inanuhan ko na. Si Sentry, Kasi para masagot natin yung mga tanong. Ay di ba, unang tanong, gawin kaya kay Bato yung ginawa kay Duterte? O sinagot na natin. Ano kaya ang posibleng gawin ni Bato? O sinagot na rin natin. Hoy, ay may vlog si attorney kaagad. Naunahan tayo ni attorney, mga kabsat. Nako po. Yung kayang bagong rules ng Supreme Court na kalalabas pa lang, maggamit. Nako mga kakabsat. Nako mga kakabsat. Nako po. Naiintriga ako dito. Dadaliga lang. Wait lang, attorney. Attorney, wait lang. Pakinggan natin si attorney. Punta natin. Teaser lang yung nakita natin. Attorney Recto nga tayo saglit. Ala, pati sila Go Philippines. Sila, nako po, pare-pare sa tayo. Top 1! Mike Cervera. Uy, dami naka-live ngayon, mga kakabsat. Bakit ganon? Bakit naka-live sila ngayon? O, ito. Pakinggan natin. Papiaw. Attorney, Enzo Recto. Nako po. Kalat na mga kakabsat. Okay. Sa mga bagong pasok dyan. Shoutout sa ating 251 live viewers. Mudjas, baka naman. Carl Alejo, Mega love shoutout. Kamusta ka na, kabsat? Nako po, ang saya-saya ni Garcia, ano to? Garcia Estonio. Mega love shoutout, kabsat. Ayun, ang hirap basahin ng mga pangalan ngayon kasi nakakainis yung si YouTube eh. Okay, pasok. Bilisan natin to. Breaking news! Speed, bilisan natin. Attorney, pasok. Ang tagal ni attorney magsalita. Attorney, eto na, naglabas na ng ICC. Nakikipaglaban para sa bayan. Okay, here we go. Pasok, attorney. Uy, wala pa rin. Kung panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras nyo man po ito pinapanood? Umaga man po, tanghali, hapon, gabi. Pinapanood man po ninyo ito, live man po replay. Ang ating pong pagbati ng magandang araw. Pilipinas! Mundo, ayan, nauna-una si Kabunyog Elsa Aquino. Sabi ni Kabunyog Elsa Aquino, wow, totoo pala. Salamat naman, kahit maraming mga bad news, meron din naman good news. Kay Naldo Tradio. Fast forward, medyo bumabati pa si attorney. YouTube channel natin. Medyo okay. Okay na ba yung natin, signal natin? Okay na, attorney. Larga na. Okay na ba? Okay na ang signal? Okay na, attorney. Okay na. Sabi ni Kabungi Vlog, tatago na yan. Tatago na. Tatago na si Bato. Paktay tayo dyan. Okay. So, ito mga Kabunyog, mga kababayan. Magandang balita ito. Magandang balita. Itong nangyari ngayon, ano ito? Kaya paglabas ka agad ng balita, kaagad akong, sabi ko, ilalive ko na to. Sabi ko, ilalive ko na to dahil... Wag na natin patagalin, attorney. Ano yan? Mainit na balita ito. Okay na daw. Okay na tayo. Sige, pag-usapan nga natin. Ano bang nangyari? Yan naman. Nandyan sa breaking news natin, mga kabunyog, actually, wala pang masyadong detalye. Hayaan nyo, pinapa-download ko sa staff ko ito. Sabi ko, i-download ang balita. Kasi ang nagkumpirma ng balita ay si Boying. Ombudsman Boying Rimulya. Breaking news. Ayan mga kabunyog, ang breaking news. Ngayon lang po yan. Ayan breaking. Naglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ay kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa programang DZRH Executive Session ngayong Sabado, Nobyembre 8. Yan mga kabunyog. Kumpirmado po, pero hayaan nyo, abangan nyo mamaya, pinapa-download ko na yan, interview na yan kay Boying Rimulya at para marinig talaga natin yung detalye. So yan mga kabunyog,
hindi naman magsisinungaling yan si Boying Rimulya. Siyempre, pag sinabi niya na naglabas na ang ICC, totoo yan. Yes. So yan mga kabunyog, sigurado nakarating na rin ito kay Bato de la Rosa. Malamang. Nakarating na ito sa kampo ng Duterte. Malamang. At hindi natin alam kung anong nang paghahanda ang ginagawa ni Bato de la Rosa. So ano nang mangyayari dito? Abangan natin, attorney. Pag-usapan nga natin, medyo mahaba-haba itong usapan natin. Unang pag-usapan natin, mga kabunyog, gawin kaya kay Bato ang ginawa kay Duterte? Ano sa tingin niyo, Mapsat? Aarestuhin si Bato, kaagad-agad turnover sa ICC? Ganon din kaya ang gawin kay Bato? Teka lang. Di ba mga kakabsat, tapos na ang kwan? Tapos na ang bakasyon ni General Torre? Tapos na. Tandaan nyo guys, police pa rin si General Torre. 4-star general, police. Nakapaw. Sige, pakinggan natin sabihin ni Attorney Enzo. Ayan, ang unang tanong. Pangalawa, ano naman kaya ngayon ang gawin ni Bato? Yun, magandang pag-usapan yon. Okay ba? Ganun ang flow ng talakayan natin? Okay, una, Attorney. Gawin kaya uli kay Bato ang ginawa kay Duterte? Yun ang una. Ang pangalawa, si Bato, ano naman kaya ang gagawin ni Bato? Yan ang pangalawa. Pangatlo, di ba may linabas ang Supreme Court na bagong ruling? Yung bagong may linabas na guide na order ang Supreme Court. Tama. Yung extradition. May bagong order ang Supreme Court na linabas. Yung guideline sa pagsasagawa ng extradition. Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, sa extradition, lininaw doon sa order na linabas ng yung linabas na order ng Korte Suprema na dapat dumaan sa korte. Kung i-extradite ang isang Pilipino papunta sa ibang bansa, kailangang dumaan sa korte. Ang tawag doon judicial process. Yun ang nakalagay sa bagong order ng Korte Suprema. Magti-take effect yun November 10. November 10. Uy! Yun ang effectivity. Uy! Ngayon, magagamit na ba yun ngayon? Magagamit na ba yung order na yon? Hindi pa. Obligado na bang sundin yon? O yun, pag-usapan natin. Agoy! Mga kabunyog. Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin. So medyo maganda tong topics natin. Unahin muna natin. Gagawin kaya kay Bato de la Rosa yung ginawa kay Duterte? Nakakapaw! Ano bang ginawa kay Duterte? So balikan natin. Sige, go, Ang ginawa kay Duterte, paglabas nung arrest warrant ng ICC, ang ICC, binigyan kaagad ng kopya ang Interpol. Yun. Kasi humingi ng tulong ang ICC sa Interpol. Kasi ang ICC, wala naman itong sariling pulis. Wala namang sariling pulis ang ICC. Wala ring sariling enforcement office ang ICC. Kaya pag ang ICC nag-issue ng arrest warrant, ang mag-a-arrest doon sa tao na may arrest warrant ang ICC, Arya Abra, salamat sa pag-send ng donation. Saka kay Nash Fabro, salamat din. Kay Maria Ruina Yambot, yan, nag-send sa atin ng stars, salamat. So, ang ginawa ng ICC noon kay Duterte, pinadalhan ng kopya ang Interpol. Para ang Interpol ang tumulong sa ICC kasi wala namang sariling kuha ng ICC para mag-aresto. So ano naman ang ginawa ng Interpol? Yung Interpol naman sumulat sa Pilipinas. Kasi member tayo ng Interpol. Joel Perez, shout out sa iyo. Hindi tayo member ng ICC na ngayon, pero member tayo ng Interpol. So ang humingi sa atin ng tulong ay ang Interpol. Parang nakipag-coordinate ang Interpol. Sabi ng Interpol, may arrest warrant galing sa ICC nakarating sa amin. Pwede bang matulungan nyo kami tungkol dito? Ay syempre, ang ginawa ng gobyerno, dahil naman tayo, napakarami na rin nating hininging tulong sa Cristelier, shout out. Sa Interpol. Kumusta kayo dyan sa Korea? At nasa Alabama na pala siya ngayon. O ngayon, ang ginawa ng Interpol, sumulat sa gobyerno ng Pilipinas na nakikipag-coordinate kung paano aarestuhin si Rodrigo Roa Duterte na may arrest warrant galing sa ICC. Ang gobyerno naman ng Pilipinas, ganito naman ang ginawa. Hindi tayo member ng ICC pero member tayo ng Interpol. Alam namang hindi tayo mag-cooperate sa Interpol. Ang dami na ring tulong na binigay sa atin ng Interpol. So, ano ba yung mga binigay na tulong sa atin ng Interpol? Yung pag-aresto kay Tebes, Interpol yon. Yung pag-aresto kay Alice Gubo, Interpol din ang tumulong sa atin doon. Sila Cassandra Leong, Interpol na naman yan. Kung baga ang dami ng tulong na binigay sa atin ng Interpol. Yung mga wanted ng Pilipinas, tinulungan tayo ng Interpol. So ngayon, nang humingi ng tulong ang Interpol sa atin, kaagad-agad,
nag-cooperate ang Pilipinas. Yun. Kasi ang policy ni PBBM at saka noon ang Secretary of Justice si Boying Rimulya, we will not cooperate with the ICC, but we will cooperate with the Interpol. So, yan yung nangyari dyan. Yan yung ginawa kay Duterte. Ang kumbaga, hindi tayo nag-cooperate sa ICC, nag-cooperate tayo sa Interpol. Kasi responsible tayong member ng Interpol. Kasi ang dami na rin naman nating hininging tulong sa Interpol. So anong ginawa? Nagpadala ng tao ang Interpol sa Pilipinas. May tao ang Interpol sa Pilipinas. Nakipag-coordinate. Sino ngayon ang inutusan ng gobyerno na magtulungan sa kasang Interpol? Si Nicolas Torre, saka si PNP Chief Marbil. Sila ngayon yung nagtulungan. So ang ginawa ni Torre, tinulungan ng Interpol. Pagbaba nila Duterte galing sa Hong Kong, sinalubong na ngayon doon. Pagka-aresto kay Duterte, tinurn over na sa Interpol. Yung Interpol na ngayon ang nagdala kay Duterte sa ICC. Kaya, sa madaling sabi, ganun yung nangyari diyan. Ganun yung naging procedure diyan. Kumbaga, ang ginawa kay Duterte, ang Interpol nakipag-coordinate sa Philippine authorities, ang Philippine authorities naman nag-cooperate sa Interpol, plinano nila yung pag-arrest kay Duterte. Ang ginawa ni General Torre, tinulungan niya ang Interpol. Kasi hindi naman pwede ang Interpol mag-aresto na sila lang. Kasi sovereign na bansa tayo, malayang bansa tayo. Hindi naman pwedeng papasok dito ang Interpol tapos mag-aaresto sila. Hindi pwede yon. Ang mag-aaresto pa rin ay authorities natin. Pero nandyan ang Interpol. Ganun yung nangyari. Pagka-aresto kay Duterte, pinasa na sa Interpol. Yung Interpol na ang nag-turn over kay Duterte. Yan yung ang sabi ng mga DDS niyan, ang sabi niya nila Amy Marcos, ang sabi ng kampo ng mga Duterte, kidnapping ang ginawa kay Duterte. Kidnapping. Pero, ano na yan? Resolve na yung issue na yan. Resolve na yung issue na yan. Nangyari na yan. So, yan ba ang posibleng gawin kay Bato de la Rosa? Yan ba ang posibleng gawin kay Bato de la Rosa? Noong Secretary of Justice pa, si Boying Rimulya, malinaw naman, malinaw na ang stand ni Boying Rimulya, nakita ko yung stand ni Boying Rimulya dyan, nung Secretary of Justice pa siya. Sabi ni Boying Rimulya, wala pa ring pagbabago sa stand ng gobyerno. Pag lumabas ang arrest warrant ng ICC at humingi ng tulong ang Interpol, magko-cooperate pa rin ang Pilipinas. Yan ang stand ng gobyerno. Yan din yung stand ni Lucas Bersamin. Napanood ko yung interview kay Lucas Bersamin noon. Sabi ni Lucas Bersamin, Executive Secretary yan, yes, once na lumabas ang arrest warrant kay Bato de la Rosa at sa iba pa, we will cooperate. Sabi ni Lucas Bersamin. Kaya wala tayong alam na nagbago na ng policy ang gobyerno. Ganun yung sabi ni Lucas Bersamin. Once na lumabas uli ang arrest warrant kay Bato at humingi ng tulong uli ang Interpol, the Philippines will cooperate. Yan pa rin ang standing policy. Walang nabago diyan. So kung dun sa tanong, gagawin kaya uli kay Bato ang ginawa kay Duterte, since wala tayong alam na change sa policy ng Pilipinas, i-implement pa rin yun. Aray! I-implement pa rin yun. So far, ganun ang alam natin. So far, ang alam natin, yung statement ni Boying Rimulya bago siya umalis sa DOJ, sabi niya, wala silang nakitang mali sa ginawa nila noon. Kumbaga sa kanila, mali yung mga sinasabi ng mga DDS na kidnapping ang ginawa. Yung investigation ng committee ni Amy Marcos, yung Senate Committee on Foreign Relations na nagsasabi na kidnapping ang ginawa, hindi rin yung tanggap ng ni Boying Rimulya bilang Department of Justice Secretary noon. Ganon din si Lucas Bersamin bilang Executive Secretary. Sabi niya, hindi. Pinapanindigan namin na tama yung ginawa. Walang mali. Sino sana ang magsasabi na mali yung ginawa na yon? Supreme Court. Kasi may kaso sa Supreme Court tungkol dyan eh. May petition na sa Supreme Court questioning the legality and constitutionality of the arrest ni Duterte. Ang problema, hanggang ngayon, wala pa namang desisyon ng Supreme Court sa kaso na yun. So, ibig sabihin nito, tuloy. kung ano pa yung in-implement noon, yan pa rin ang i-implement ngayon. Agoy. So far, kasi wala tayong alam na nabago. Wala tayong alam na nabago sa policy ng gobyerno. At saka ganito yan. Pag hindi ginawa ngayon yung ginawa kay Duterte, parang tinanggap na niya ng gobyerno na mali yung ginawa nila kay Duterte. Tama! Nakuha niyo? Tama ka dyan, Tama ka dyan! Di ba? Doon sa investigasyon ng komite ni Amy Marcos, yung Senate Committee on Foreign Relations, nag-appear doon si Boying Rimulya. Sinabi niya,
As far as they are concerned, legal ang ginawa nila, constitutional valid. Ganon din ang stand ni Lucas Bersamin. Ganon din ang stand ni General Torre noon. So wala silang nakikitang mali sa ginawa nila. And tinanong din sila noon, what if maglabas na naman ang arrest warrant? Kay Bato, kay Bongo, o kanino man. Ganun pa rin ba ang gagawin nila? Of course! Sagot noon ni Boying Rimulya, yes! Ganun din ang sagot ni Lucas Bersamin, yes! So, ang alam natin, ganun pa rin ang policy nila ng gobyerno. So, expect natin na ang ICC, the ICC will furnish the copy of the warrant of arrest to the Interpol. And the Interpol in turn will coordinate with the government, with the Philippine authorities. Ngayon ang tanong, pag nag-coordinate ba ang Interpol sa Philippine authorities, ganun pa rin ba ang gagawin? I think yes. Kasi wala tayong alam na binago na sa policy ng gobyerno. Lagot na! Ngayon, sinasabi nila ay may Marcos ng Senate Committee on Foreign Relations. Hindi, illegal yung ginawa nyo. Yun din ang sinasabi ng Senado doon sa kanilang house arrest kay Duterte. Ang sinasabi nila, mali yung ginawa kay Duterte. Okay, sinasabi yan ng Senado. Sinasabi yan ni Jaime Marcos. Tandaan nyo, Mabsat, ilang months na si Digong? 7 months nang nakakulong. Si Bato kaya, ilang months? Ako po, mababawasan ng minority, mga kakabsat. Marcos at ng committee niya. Pero, sino ang magsasabi talaga kung mali yung ginawa nila Boying Rimulya noon? Supreme Court. Ay alam naman natin na pagka-aresto kay Duterte, kaagad-agad, lumapit sa Supreme Court yung mga abogado niya. Sila Lambino, sila Torion, sila Vic Rodriguez. Pumunta kaagad ng Korte Suprema. Sila Atty. Martin Delgra, pati nga si Panelo eh. Kaya lang, yung petition nila sa Supreme Court, questioning the validity, constitutionality, legality of the arrest of Duterte and the subsequent turnover to the ICC, wala pa yan. Wala pang pronouncement ang Korte Suprema na illegal, unconstitutional, invalid yung ginawa kay Duterte. Wala pang ganun. Therefore, wala pang guide galing sa Supreme Court kung mali yun. So, ang gagawin ngayon ng gobyerno, kung ano yung ginawa kay Duterte, yun pa rin. Yun pa rin. Okay? So, sa tanong na una kanina, sabi natin anong gagawin ng gobyerno, ang gagawin nila kung anong ginawa kay Duterte. Sa tingin natin, ganun ang gagawin ng gobyerno dyan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, so, ano na tayo? Dito tayo sa pangalawang tanong. Ano kayang gagawin naman ngayon ni Bato? Ayan, maganda yan. Ano ang gagawin ni Bato de la Rosa? Ang gagawin ni Bato? Anong gagawin ni Bato de la Rosa? Ako sa tingin ko, ang gagawin ni Bato de la Rosa ay hihingi sa tulong ng Senado. Una. Yun kung tutulungan siya ni Senator Tito Sen. Una, kapag lumabas ang arrest warrant, ang problema hindi na si Cheese ang Senate President. Paano yan, Bato? Ano kaagad yan si Bato sa Supreme Court? TRO. I-restrain. Hihingi si Bato through his lawyers ng aksyon ng Korte Suprema. Urgent na TRO. Temporary Restraining Order. Ibig sabihin na mag-issue ang Korte Suprema ng TRO para hindi siya arestuhin. Yun ang gagawin ni Bato. I-restrain ang PNP, i-restrain ang DOJ, i-restrain ang gobyerno ng Pilipinas na wag i-implement ang arrest order ng ICC at wag mag-cooperate ang gobyerno sa Interpol at wag arestuhin si Bato. Yun ang ano dyan. Kung makakapigil lang kasi dyan sa gobyerno, TRO galing sa Supreme Court. TRO galing sa Supreme Court. Yan yung ano. Ang problema, mag-issue kaya ng TRO ang Korte Suprema? Medyo mahirap yan. Kasi si Duterte, nung inaresto si Duterte, actually, di ba naalala nyo, dinidelay rin sana noon nila Duterte. Kasi bakit dinidelay? Kung ano-anong ginagawa nila Duterte noon. Nakikipagdiskusyon noon kay General Nicolas Torre. Tapos sinasabi ni Duterte, hintayin muna natin yung anak ko, si Sara Duterte. Hintayin natin. Bago nyo ako arestuhin, hintayin natin si Sara. Bakit nila ginagawa yon? Kasi mayroon silang linalakad sa Korte Suprema. Pinipilit nila na makalabas yung Korte Suprema. Sa katunayan na ano sila nun, nawaw mali. Tinawag, biglang nag-live si Atty. Raul Lambino nun, naglalakad siya. Sabi niya, papunta na kami ng Korte Suprema. Nalaman namin na naglabas na ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order. Kaya pakisabi dyan sa piloto ng eroplano, huwag dadalhin si President Duterte. Kasi mayroon na kaming TRO. Papunta na kami sa Korte Suprema. Fake news. Diba? Yun ang sinasabi ni Lambino, nag-live siya. Yung pala, hindi naman totoo yun. O diba? Fake news. Ano yun? Pinapagpaliwanag niyang Korte Suprema nung si Lambino. Sabi niyang Korte Suprema, saan ka kumuha ng impormasyon na nag-issue kami ng TRO?
Mag-explain ka bakit hindi ka dapat disiplinahin sa pagkakalat ng ganyang fake news at disinformation. Di ba? Naalala nyo yung nangyari na yan? Kasi akala noon, nila Lambino, nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Ang problema, hindi naman nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Dahil walang TRO ang Korte Suprema, tuloy-tuloy yung pag-aresto kay Duterte nadala ngayon sa ICC. Yan. Ngayon kay Bato, mag-a-apply yan sigurado ng TRO. Kasi ang makakapigil lang sa kanya ay temporary restraining order galing sa korte. Yun lang naman ang susundin ng pulis. Ang PNP, ang DOJ, ang susundin lang yan pag may TRO. Pag may TRO, ang tanong, makakuha kaya ng TRO si Bato? Yan yung malaking tanong. O ngayon, paano kung hindi makakuha ng TRO si Bato? Bye-bye na! Gagamitin ni Bato ang pagiging senador niya. Ang gagawin niyan, pupunta yan sa loob ng premises ng Senado. Magtatago yan doon. Hihingi siya ng tulong sa mga kapwa niya senador na huwag siyang ito-turn over sa Interpol at sa ICC. Mag-aano yan doon. Ano naman kaya ang gagawin ni Senador Tito Soto? Si Senador Tito Soto, ang sasabihin lang naman yan, sa Kasilalakson, kasi sila yung majority ngayon. Si Senate President Soto, ang sasabihin lang naman yan, huwag nyo namang arestuhin si Bato de la Rosa habang nasa loob siya ng Senado. Kasi parang ano yan, nakakababa ng dignidad ng Senado yan eh. Papasukin ng mga pulis at ng Interpol ang Senado, aarestuhin si Bato. Yan yung gagawin dyan. Maraming beses na yan ang nangyari. Maraming beses na yan nangyari na kapag may miyembro ng Senado, inaano nila yan, hihingi yan ng tulong sa Senate President na wag mo naman akong iparesto. Siyempre, kakampihan ba ni Tito Soto si Bato? Hindi naman kakampihan si Bato. Pero siyempre, papanindigan din naman dyan nila Tito Soto, ni Senate President Soto, na wag namang arestuhin si Bato habang nasa loob ng Senado. Kasi parang mawawala niyan ang dignidad ng Senado. May mga ganun na concept, mga kabunyog, mga kababayan. So anong gagawin? Hihintayin si Bato na lumabas ng Senado. Ano ba talaga ang nakalagay sa batas? Pwede bang arestuhin ang miyembro ng Senado? Kung sa batas natin ganito, kahit miyembro ka ng Senado, kahit senador ka, kung may krimen ka, na ang imprisonment ay pag mabigat ang kaso mo, pwede kang arestuhin. Yan yung nakalagay sa batas natin. Sa konstitusyon natin, sa batas natin, kahit senador ka, miyembro ka ng Kongreso, ng Kamara, kapag mayroon kang warrant of arrest, pwede kang arestuhin. Basta't ang kaso mo mabigat. Pero kung ang mga kaso mo lang naman, yung mga 1 year ang imprisonment, 2 years, hindi yon. Masyado namang magaan yon para arestuhin ka. Pero kung ang kaso mo ay mabigat, kaya mapapansin nyo, si Leila de Lima, nung nagkaroon ng kaso noon, kinasuhan si Leila de Lima sa ilalim ni Duterte, may warrant of arrest. Ang ginawa ni Leila de Lima, nandun siya sa loob ng Senado, pero ayaw niya na malagay sa alanganin ang Senado. So ayaw niyang malagay sa alanganin, so sabi ni Leila de Lima, surrender na lang ako. Pakiusap ko lang, huwag akong arestuhin dito sa loob ng Senado. So naghanda na si Leila de Lima, lumabas na ng premises ng Senado. Paglabas niya ng Senado, ayun, iniskorta na siya, papunta na ng custodial center ng PNP. Yan yung nangyari kay Ganon din naman ang nangyari kay noon. Ang alam ko sila Jingoy Estrada, di ba, sa Casiribilla. Hindi rin naman sila nakipagmatigasan. Mahirap kasi kay Bato na magtatago siya sa loob ng Senado, makikipagmatigasan siya. Kasi madi-distract ang proseso ng Senado malalagay sa alanganin ang Senado. Kaya yung pagtatago ni Bato doon sa loob ng Senado, tatagal lang yan ng ilang oras, ilang araw, linggo siguro, pero hindi yan magtatagal. Kasi rule of law. Rule of law. Bakit mo naman hindi susundin ang batas? Ayan ang batas So ang gagawin dyan ni Senate President Soto, uunawain si Bato na senador ito, pero tandaan natin, hindi naman tayo pwedeng hindi magkilala sa batas. Mayroon tayong mga batas na dapat sundin. Yan yung diyan. Kaya kung magtago man si Bato sa Senado, hindi rin tatagal yan. Hindi rin tatagal yan. Alam din niya ni Bato. Alam din niya ni Bato na hindi siya magtatagal doon sa Senado. Hindi siya magtatagal doon. So, ang posible ring pwedeng gawin ni Bato, magtago na lang. Hindi sa Senado. Kung saan siya magtatago. Ang problema, kaya niya ba yun? Kaya niya bang magtago? Yun ang tanong. Ang problema kung magtago siya, kita yung kanyang ulo. Yan yun, mga kabunyog. Attorney, kikislap ba? Kumikislap ba? Liwanag sa dilim. Mga kababayan, yan yung, kaya kung dun sa tanong na si Bato kaya ay anong gagawin ni Bato? Ang posibleng gawin niya ay mag-avail ng TRO sa korte. Kaya lang, dalawang bagay yan. Kaya lang kung sa kaso ni Duterte noon, former president pa yan, pero hindi nagbigay ng TRO ang Korte Suprema.
Senador pa Tandaan kaya. natin yan. Hindi Senador, nagbigay ng TRO. senador pa Ang kaya. pangatlo ngayon, ito naman kay Bato, mahirap ang TRO. Pero pwede rin kung malakas siya sa Korte Suprema. Kung malakas siya sa Korte Suprema at saka ang Korte Suprema ay katigan si Bato, mag-issue ang Korte Suprema. Pag nag-issue ang Korte Suprema ng TRO, yun lang ang makakaligtas kay Bato. Kasi siyempre susundin niya ng PNP, susundin niya ng DOJ. Oh. Ngayon, pag hindi binigyan ng TRO si Bato, ang isang opsyon ni Bato magtago sa Senado. Pero hindi rin magtatagal yan. Hindi rin magtatagal yan. Ang pangatlong opsyon ni Bato, magtago na talaga kung saan man. Kung saan man siya magtago. Parang katulad ni Bantag. Ayun Baka lang. magtago siya sa Mindanao. Hindi natin alam. Pero alam naman natin ang nangyari kay ano. O si Kibuloy nga nagtago doon sa napakalaking compound niya, hindi rin umubra eh. So, doon sa tanong na ano kaya ang posibleng gawin ni Bato, yun yung ano diyan, yun yung options niya diyan. Pangatlong tanong natin. Pangatlong tanong. Di ba naglabas na ang Korte Suprema, Naglabas na ang Korte Suprema ng bagong rules. Bagong rules. Ang bagong rules ng Korte Suprema ay tungkol sa extradition. Hindi ito masyadong napansin ng iba kasi mga pang-abogado ito. Pero nabalita ito. Ang sabi ng Korte Suprema, ito na ang bagong rules na dapat sundin sa mga extradition. Ang ibig sabihin ng extradition, pag mayroon kang arrest warrant galing sa ibang bansa at mayroon tayong extradition treaty sa bansa na yon at ang bansa na yon ay nag-request ng extradition, anong gagawin? Ang rule na dapat gawin, aarestuhin yung tao na yon pero wag ka agad-agad i-turn over doon sa ibang bansa. Dalhin muna siya sa korte. Pagdating sa korte, ang korte ang mag-o-order ng extradition order. Ibig sabihin, korte pa rin ang mag-o-order para dalhin yung inarestong tao papunta doon sa bansang nagre-request. Yan yung ini-insist nila Duterte. Yan yung ini-insist nila Amy Marcos na dapat daw ginawa kay Duterte. Na dapat, nang inaresto si Duterte nila Torre, dapat dinala muna sa korte. Tapos yung korte yung mag-o-order kung pwedeng i-extradite si Duterte, pupunta ng ICC. Kasi aalamin ng korte, legal ba ang pagkakaaresto? Mayroon ba siyang warrant of arrest? Pwede ba talaga siyang i-turn over doon sa ICC? Ganun yung sinasabi ng kampo ni Duterte na dapat daw ginawa kay Duterte pero hindi ginawa nila Torre. Kasi ang ginawa nila Torre, kaagad-agad pagka-aresto, turn over sa Interpol, dala na ngayon sa ICC. Hindi in-extradite. Hindi extradition yun. Kasi ang extradition, ang request, halimbawa yung kay Kibuloy, may extradition treaty tayo sa US. May kaso si Kibuloy sa US. Yung US nag-request sa atin through the DFA. Yun yung proper channel DFA, Department of Foreign Affairs. Tapos yung DFA naman natin, kasi wala namang sa batas ang DFA, pinasa naman sa Department of Justice. Pagdating naman sa Department of Justice, pag-aaralan ng Department of Justice, aarestuhin ba, igagrant ba natin ang extradition request ng US? Pag nag-decide ang gobyerno na oo, magre-request ngayon sa korte kung saan nakakulong si Kibuloy. Pwede bang i-extradite ito? Magdi-decide ngayon ang korte. Pag nag-decide ang korte, sige, extradite yan. O granted, korte ngayon ang mag-o-order. Kasi hindi naman pwedeng mag-order ang gobyerno ng extradition na DOJ lang. Korte. Ganyan ang ating rules. At yan din yung lininaw sa bagong extradition order ng Supreme Court. Ibig sabihin, yung rules on extradition, kalalabas lang nung nakaraang araw, ang effectivity niyan ay November 10. Mag-a-apply na ba yan kay Bato de la Rosa? Yun ang tanong. Yung rules ba na yon ay mag-a-apply na kay Bato de la Rosa? Yung rule sa extradition? Yes. Mag-a-apply na yon kay Bato de la Rosa. Yung extradition. Kung extradition ang i-avail. Kung extradition ang i-avail. Pagkakaiba kasi sa Pilipinas, ang sabi ni Boying Rimulyan yan, ng Secretary of Justice pa siya, hindi extradition ang ginamit kay Duterte. Ang tawag doon, surrender. Surrender. Bakit surrender? Ang ginamit kasing batas, hindi yung ICC. Kasi hindi na nga tayo member ng ICC. So ang ginamit na batas ang ginamit na legal basis, ayun. Ang ginamit na legal basis pag aresto kay Duterte ay yung ating sariling international humanitarian law. Ang tawag diyan Republic Act number 9851. Mayroon tayong Republic Act 9851, naging batas ito noong 2010. Ano ang nakalagay dito sa Republic Act 9851? Sa Republic Act 9851, mga kabunyog, ipaliwanag ko lang ito. Mayroong provision diyan
sa Republic Act 9851, ito. In the interest of justice, Section 17, jurisdiction, nakalagay dito. In the interest of justice, the Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Ito yung ginamit. Yung ginamit ni Labuying Rimulya nung Secretary of Justice pa siya, hindi yung Rome Statute. Kasi sabi niya, hindi naman tayo member ng Rome Statute ng ICC. So ang ginamit ay itong Republic Act 9851. Isang batas ito noong 2010. This is an act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. O yan. So ito yung ating sariling batas tungkol sa international humanitarian law, itong Republic Act 9851. Ay nakalagay dito sa Republic Act 9851, mayroong provision dito tungkol sa jurisdiction, Chapter 7, Section 15, applicability of international law. Ay ang nakalagay dito, Chapter 7, jurisdiction, Section 17. Ang nakalagay dito, ang option ng gobyerno kung mayroong suspect sa Pilipinas or accused na nandito, tapos may kaso na siya ng violation ng international humanitarian law tulad ng crimes against humanity, ang option ng Pilipinas ay i-surrender or i-extradite. So napakalinaw. Dalawa. The Philippine authorities may surrender or extradite. Ang pinili ng Pilipinas kay Duterte, surrender, hindi extradite. So, yung sinasabing extradition rules ng Supreme Court na linabas applies only on extradition. Hindi yun tungkol sa surrender. Kasi ang surrender, executive na act yan. Hindi yan judicial. Ang extradition kasi, ang mag-i-issue ng extradition, korte. Ay, pero kung surrender, hindi. Executive yun. Administrative lang yun. So, yun sa tanong natin kanina, obligado bang sundin yung extradition request? Ay, yung extradition rules ng obligado bang sundin yung extradition rules na ginawa ng Supreme Court na bago? Kung gagamitin natin ang extradition. Pero kung hindi naman extradition ang gagamitin, surrender pa rin, yan yung ginamit kay Duterte, legal ba yun? Yes. Republic Act 9851, Section 17. Chapter 7, jurisdiction. Hanapin nyo yan, kahit i-Google search nyo yan ng mga DDS. Republic Act 9851. Yung ating international humanitarian law. Yes, mag-research kayo. Sa Chapter 7 on jurisdiction, Section 15, nakalagay doon. Kapag may akusado sa Pilipinas na may kaso ng crimes against humanity, international humanitarian law, pwedeng arestuhin ng gobyerno ng Pilipinas, Philippine authorities, at the Philippine authorities may surrender or extradite. Yan ang option, surrender or extradite. Sa case ni Duterte, ginamit yon. Kaya yun yung paulit-ulit na sinasabi ni Boyeng Rimulya na ang ginamit kay Duterte ay hindi extradition, kundi surrender. Mayroon bang ganon? Yes. Section 15 of Chapter 7 of Republic Act 9851. Yan yung legal basis. Kaya, saka ngayon, wala pa naman kasing pronouncement ang Korte Suprema na mali yung ginawa kay Duterte. Kaya, as is pa rin kung anong ginawa ng gobyerno kay Duterte. Pwede pa rin, yun pa rin ang gawin kay Bato. Yan mga kabunyog ha. Medyo extensive na yung discussion ko. Extensive na. Sana naintindihan natin. Medyo maano-ano itong natin itong topic natin ngayon. Medyo mahaba-haba ito. Kaya inanuhan ko na. Kasi para masagot natin yung mga tanong. Ay di ba ang unang tanong, gawin kaya kay Bato yung ginawa kay Duterte? Sinagot na natin. Ano kaya ang posibleng gawin ni Bato? Sinagot na rin natin. Yung kayang bagong rules ng Supreme Court na kalalabas pa lang, maggamit kaya yon kay Bato? Kailangan na bang sundin yon? Yon. Okay? So magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Hayaan nyo, magsusubaybay pa ako ng mga susunod na developments. Magla-live ulit ako tungkol dito. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat, Attorney Enzo. Marami tayong natutunan mga kakabsat ngayong araw lang na to. Nako na, mga garapata, putragis kayo. Nako po, ipagdasal niyo si Bato mga kakabsat, no? Na sana maliwanagan ang utak niya. Tanggapin na lang niya ang kapalaran niya. No? Total, sinabi naman niya make my day! Trillanes!
Kung gusto mo, sumama ka pa. Ikaw ang magposa sa akin. Ngayon. Wish come true ka na. Nandiyan yung ICC mo. ICC warrant. Paano ba yan? Bato? Diba, Sir Tony? Wish come true. Posasan mo ko. Sabi niya, ikaw pa magposas. Naku, mag-i-enjoy tayo dyan. Abangan natin. No, mga kabsat. So, Bato, paano ba yan? Akala namin December ka pa. Putragis. Early November ka pala. Early November. Aray ko po. Welcome, Ma'am Lily Ragasa. Shout out po ulit. Ano na, mga kabsat? Paano ba yan? So, sa mga masasaya dyan, press 1 naman, mga kabsat, no? Masasayang may arrest warrant na itong si Bato de la Rosa. At pag nagtago yan, nagtago si Bato de la Rosa. Naku po, who is hiding in court? Ang tawag po dyan, pugante. Tulad ni Harry Roque. Nagre-resist sa kanyang arrest warrant. Nagtatago. Ang tawag po dyan, pugante. Kaya tingnan natin kung magtatago itong si Bato de la Rosa bago nating tawaging pugante. Pugante Bato. Hintayin natin, no? Kung nag-resist yan. Pero pag hindi nag-resist yan, welcome. Magsama kayo ni Tatay Dig sa ICC. Alright. So again, maraming salamat, Absat. Yan lang po muna so far. Mag-lunch break muna tayo. Sa mga hindi pa nagla-like and subscribe dyan, baka naman, mga Absat, like and subscribe. Tapusin natin yung poll. Dapat bang sumuko itong si Bato with almost 200 votes? Dapat lang. 90%. Hindi. Tumakas na lang siya. 10% lang po. So mga nag-vote, out of 199 votes, maraming salamat. Hindi nyo pa ginawang 200. But anyway, okay lang, Absat. So, ito po yung result. Ayun, 200 na yung 200 na yung votes natin. Maraming salamat. So, 90% po ang naniniwala na dapat sumuko itong si Bato de la Rosa. 90% out of the 200 votes, 10% lang po ang hindi naniniwala. So, meaning 20 lang, mga kakabsat. Goy. Nakapaw. Again, maraming salamat po, Mabsat. Happy lunch muna tayo. Mamaya mag-usap na naman tayo, Mabsat. Alright, sa next update. At mag-ingat, ang bagyong Juan. Yuan ba?